addict sa internet. Dili na gani, wala gani internet, wala wifi, wala, mag-uol na. Tina, dili. Ha, wala wifi, mag-uol mo dili. Ah, goal mo no. Because your focus, okay, sa imo ang life, imong happiness, imong joy, na dikit na-attach na sa internet. Pero sa unang panahon, okay, wala ba internet, may wifi. Pero nga naman malipayan mangyapon. Muna itong itakal karon. Excessive browsing and ability to disconnect from internet. Kung walay internet, unsay mahitabo? Loneliness. Hastang mingawo, wa may internet. Kaduha, boredom. Boring nga kayong lugar wa may internet. Daghan naging problema ang tao karon panahon na. Ang epekto kung sige kag internet, sleep deprivation, kulag-tulog, poor academic work performance sa imong pag-eskwela, mga estudyante, dili maka-perform kag may kay grades gumikan kay ang focus niya lahi na, wa na interest sa academics. Og sa imo pong trabaho, dili ka ka-focus kay sige ra kaga internet. Next kind of addiction, gaming addiction para sa mga bata noon. Ato lang dirison. Next, okay, is basado ma'am, kusga ma'am. Sabay-sabay ta dere 3, 2, 1, go. Social dungan yun. 3, 2, 1. Ang sa maning social media addiction. Ang sa maning mga social media platforms. Number 1, Facebook. Mabuhi ka ma'am kay Facebook? Di na mabuhi si ma'am. Hindi naman siya ka-selfie. Negosyo. Naana diha, nagkadikit tanan. O niya, ang atong mga chika babes. Labi itong mga lalaki sa likod, tisoy-tisoy, guwapo. Na mga chicks food. Facebook na yun. So, mao ka na karon nga, daghan na kayo ang dili na produktibo sa ila ang mga gipanghimo, gumikan kay ang ilang otok na isentro na sa social media. Bisa na sulod sa simbahan, social media. Sulod sa trabaho, social media. Bisan og nalibang, social media. Correct, dili? Correct. So, sa may epekto niya mga igsoon, anxiety, depression. Nga naman depressed man. Kaya kung sige na ka social media, makita ni mga friends sa social media, hala, sinso naman sila. Na naman sila yung mga car. Na naman sila yung mga balay. Na naman sila yung mga mansion. Ang uban, nag-travel sa abroad. Europe, London, o gawan pa, Amerika. Ikaw, narakan sa Davao. O siya ba tayo mo? Ma-depress ka. Luuyan na ako, ani. Ay, naramang ko sa Davao. Ang akong mga kabats, tuwa man sa, Amerika. Mo na sa angko sa social media addiction. Malaw ato ang self-esteem. Mag-suffer ta, kanang gitawag mag-self-pity. Ako manggod, mo manggod ni God, gidaog-daog ra gyud ko. Kamo manggod, inyo ra kong gi-lockdown. Next kind of addiction is shopping. Shopping addiction. Maka-addict din ng shopping, sir? No. Ang akong asawa ra ba kay sige ra mo shopping sa una. May gani wala ko'y asawa. Vista Mall. Pero dili lang kay Vista Mall. Online shopping. Shopee, Shein, Lazada. Pastilan. Hurot ang kwarta sa bana. Wa na ipalit og bugas. Kaya ang asawa sige na mag-shopping. Kabantay ba mo anang online nga ni abot ni delivers balay magtinaguay na din, tago-tago na din. Ikaw na magtinukluray na din dito sa gawas. Nga naman. Kay wa ikabayad. Kay bago ra gani ga-order online gihapon, pero na ano pwede deliver? Mao na diha ang usa sa mga addiction karong mga panahon na. Causes, emotional void, instant gratification. Ano sa maning instant gratification? Mas gi-prefer nato nga musuot ta og bag-ong sanina, bag-ong sapatos, bag-ong pantalon for an instant. Ano sa maning instant? Panindalian. Karon lang baka kalipay. Lipay karon pero ugma mahay. Mauna kasagara nato. Okay? Careful taning gitawag nila og shopping addiction. Next. Agoy, igo na pag ko. Tanong, ay magtanon ako. Tanong mo da sa food addiction. Bisag busog pa, pero mukaon magyapon. Gabi, mo gina ako ang giproblemaan. Nigampo ko sa Ginoo ako, Ginoo. Hasta na akong busuga. Niinom pa gani kong soya milk. Pero nga no makakita ko og mga balot. Pinoy, balot. Kuot mo yun. Pizza. Food addiction.
Ha? Hurot atong kwarta kay nahurot og palit og pagkaon. Unsa man ato ang causes ani? Sa padulgan, emotional distress, reward system dysfunction. Di na ka makontento. Instead nga matulog na lang ta ka pero imong utok di makontento, ganahan gyud ko mo bangon, kay lami kay kaon og kuan gyud, midnight snack, nga na bitaw. Emotional dysfunction. Reward system. Atong emotional unstable na. Di na may hutang. Ang asawa, Next. Kani mo ganahan tatay. Tay ganahan kanino sa di ba? Kani ba ganahan kanino? Kani. Tay, pumino pa data. Kani ganahan kanino? Basta sa to lagi. Kinahanglan sa asawa. Kani ba unsa ni? Sex addiction. Agoy noy. Mubarog pa tay. Mubarog pa. Ano ba tindog? Basta batanon. Ala. Basta batanon partner. Ako ni mo pareha na. Dili na. Okay. So kaning sex addiction mga igsoon. Okay? Remember that sex is a gift from God. Di ba? Mo ni say reason nga na naghanta. God, okay, multiply into the world pero ang nahitabo na karon is giabusaran. Especially ang bana kung nana siya asawa, bisag na pa asawa, mutabok og lain tay. Genesis. Ha? Chapter 1. Bisan og nay bana, manghita pag laing bana. Kay nga naman, ang iya ang fleshly desire, sexual desire is addicted, no, into sex. Kasi effect ani ato na ni itakal, syempre ang effect is STD. So mga STD, mga HIV, AIDS. And of course, guilt and shame. Syempre naman kay kapulo sila kanong gabi dito man adto sa adto man naghubo-hubo, ngitag GRO. Di ba? Next, addiction, pornography. Addiction. Sige lantaw og Pornhub. Unsa man ni Pornhub? Mo ni say inyong adtuon, adi lang ta mo tudloan. Si sir murag anak gid din siya Pag ingon ako ayaw anak sir. Ayaw anak kay bad na. So, kung sige kag tan-aw na lang gid anak nga wawala na gas focus, sige lagi kag tan-aw og mga salida nga kining hukas-hukas, di na maayo. Next, kind of addiction, exercise. So, kaning exercise, maka-addict po din Ganong unsa may exercise, maayo man is lawas. Exercise. Uy, exercise lahi man mo. Exercise man ato Ang exercise, ganong maayo man is lawas, pero ganong addicted naman di maayo. Okay. Tanan nga butang once nga mapa sobrahan, dili maayo. Kung sige ra kag exercise, kung sige ra kag exercise, pag ulis bulay, wa po kay laba-laba, wa po ka naghugas, inya imong pamilya, imong gibiyaan, kay sige ra kag exercise, dili na maayo. Okay? Sa kanang tawag mo pag sick exercise. Dili maayo mga overuse. Correct. Salamat. Next is work addiction. Dili magamit. Work addiction. Ang work addiction, usa ni siya kabutang nga dapat nato bantayan. Nga naman, kay gatuo ta nga well rewarded ta or naka-fulfill sa atong life, sige na tag overtime, okay, sige na tag trabaho, mawala na ta sa ato ang tinuod nga kinabuhi. Unsa man ang tinuod nga kinabuhi? To live a balanced life. Na kay panahon sa imong pamilya, na kay panahon sa imo ang Ginoo sa simbahan, ug uban pang mga activities. Pero kung work addicted na ka, ang imong focus 24 hours didto ra gyud sa imong trabaho, which is not good. Ganawan. Kay ma-detrimental ni sa imo ang panglawas kay di naman ka matulog. Kaya ang imo ang hunahuna nara sa trabaho. Next, emotional or psychological addiction. Love addiction. Makabuang gining gugma din, no? Maka-addict ang gugma. Di na natin naitakal. Teresa. Next slide. Approval or validation addiction. Kabantay ba mo kanang sa social media na to karon? Di kita mahimutang mag-post kita sige. Especially kung bago atong sapatos, bago atong sanina, ato yung i-post. Din mangita na din tagpaagi nga maka-gain taog daghan nga likes, daghan og heart, o ka mo comment sa ato ang gi-post. Nga naman, because we are craving, we are desiring, we are desiring to be appreciated. It's okay to be appreciated. Normal naman sa tao, no, nga ma-appreciate ta. Pero kung too much na nga imong ang
ma-depress na ka og dili ka i-validate, no, or dili ka i-appreciate, di ka i-recognize, dili na siya maayo. So dapat nga kinahanglan ta makontento kung unsa ang naa nato. Next, relationship addiction. Dili mabuhi kung walay karelasyon. Pagkabulag sa usang hita na puglain, pagkabulag ngita na puglain, mura og langaw, bisag aha na lang moadto. Okay? Kay ang iya ang life is not dili siya makontento kung wala siya karelasyon. Next, risk-taking addiction, smartphone addiction, streaming, virtual. Okay, moto siya ang mga addiction nga, di na kay nato siya itakol. Key takeaway only about substances, but also behaviors. Each type requires awareness, proper diagnosis, and customized treatment. Early intervention is crucial. My dear brothers and sisters, no? Mga friends ako din sa Bao, na ako diri karon og ako ning gipili nga topic because for 23 years, I was addicted into drugs and alcohol. So ka mga tuig, wa ko'y laing gihuna-huna ang pagtumar lang aning drogang shabu o alcohol sa sulod sa 23 ka mga tuig. Atong istoryahan ang akong kinabuhi as an addict. Mo ni akong pamilya, na ako'y duha ka mga anak, na ako'y gwapa kay nga asawa. Para kanako, ang akong asawa, ang pinakagwapang babae is tibok kalibutan. Wa na'y makalupig. Na ako'y duha ka mga bata, puro mga lalaki. Pero kaning pamilyahan nga nakita ninyo sa iyong tubangan, wala na ni karon. Ganuan, because of my addiction. My addiction is very severe. Lala kayo. Nga sige ramig away sa akong asawa. Sige ramig gubot sa akong asawa. Akong mga anak nagka-trauma because of my addiction to drugs and alcohol. Kaya kung makainom kong alcohol, sa gulan pa na kong shabu, mag-wild ko sa balay. Tanang gamit, makita na ko akong ipanglabay. Apil akong asawa, akong kulatahon because of my addiction. Addiction can cause broken trust, arguments, and emotional pain. It can lead to separation. Tested and proven separation, divorce. Look at me. Tanawa ko ninyo. 23 years, shabu o droga ang nagdumala sa kong lawas. Ang akong pamilya, nga nindot kayo. Bungkag karon. In many cases, the entire family becomes emotionally and financially drained. Hubas ang tanan. It destroys your job and your career. Nahimo kong film director, movie director sa Manila. Kung kahinomdo mo nila ni Fernando po Jr., Lito Lapid, Leo Martinez, itong mga karaan nga mga artista, Res Cortez, nauban ako sila sa Manila, o ako ang pinakabata na ako'y career as acting coach and movie director. Buot pasabot, nagtudlo ko og acting sa mga bata nga gusto mag-artista, o mga bata nga artista na daan. Apil na ang mga teenager. Pero unsa may nahitabo, tungod sa addiction, nawala ang akong trabaho. Tungod sa addiction, nalubong ko sa dako nga utang. Tungod sa addiction, daghan kong mga tao nga napasakitan. Og labaw sa tanan, napasakitan nako ang akong pamilya ug ako ang kaugalingon. It destroys your life and health. Kinsa man ang nasa inyong atubangan ron? Ha? Tanawa, kinsa na? Unsa may gibuhat ana niya dia? Napriso. Napriso ang ubsa ka buang-buang nga adik-adik. Tanawa, kailangan na kinsa na? Tudloy na, kinsa ni? Ako na. Maunay first crime nga nahimo nako dito sa Boracay. Agi kay 5 ka adlaw ay tulog-tulog, 5 ka adlaw ay ligo-ligo, 5 ka adlaw ay kaon-kaon. Ang gadumalas kung lawas og akong utok, alcohol og droga. Nakahimo kong crime, frustrated murder, na priso ko. John 10:10, the Bible says, the thief comes only to steal and kill and destroy. Kinsa man nga thief? Walay lain ang yawa nga gadumala sa kalibutan. Ang yawa, tulo ra gyud kabuk ang iyang gusto mahitabo sa tuwa tanan.
Nianhi siya para nga mangawat, para mo patay, o para mo guba pinaagi sa adiksyon. Naguba ang pamilya, nahurot akong kabtangan, o gani akong mga anak karon, usahay di na mo ilang amahan ko. But there is hope. Jesus Christ, the God of my own understanding, said, I have come that they may have life and have it to the full. Even though addiction can destroy many things, through God's grace, healing, and second chances, a person can recover, rebuild relationships, restore their health, and live a new life filled with purpose. My dear brothers and sisters, mga friends na ko dris Davao, Adventist Hospital Davao, today, I am very proud to say, after 23 years sa akong pagkadik-adik, napriso ko ang ikaupat, na-rehab kong unom kabulan sa Osami City, October 17, 2023, akong giingnan, akong kaugalingon, o akong Ginoo. Kung ako paning imnan, og alak nga makahubog, og ako paning suyupan, og droga, shabu, diri sa gawas. Dili lang ko sa prisuhan puniton sa ako ang ginikanan, dili lang ko sa rehab puniton sa akong inahan, kundili sa sementeryo na. But God gave me second chance. God gave me second life. Today, I am celebrating my 2 years, 3 months, and 2 days as clean and sober. Buot pasabot, mga kaigsunan, sulod sa duha ka mga tuig, 3 ka bulan, ug 2 ka adlaw, wala na ko droga, wala na ko'y alcohol, ug natangtang na ang addiction sa ako ang kinabuhi. A new beginning is a new possible. Muni akong ikatulo nga pagkapriso. Giupawan ko. Akong mga kauban, mga murderer, rapist, ug uban pang klase nga mga kaso. When a person struggles with addiction, there is a new beginning always possible. It can feel like life is ruined, but God of many chances specializes in giving new life to broken people like me. He does not give up on anyone. Ang Ginoo, dili mo give up kanako, dili mo give up kaninyo, dili mo give up sa inyo ang addiction. Unsa man gani ang inyong addiction nga ginabate or inyong gina-suffer karon, the God of many chances will never give up on us. 1 Corinthians 10:13 says, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Karon, kay 2 years, 3 months ko, akong gi-organize ang usa ka organization nga akong gitawag og Second Life Philippines. Ang Second Life Philippines, usa ka ni ka organization nga ako ang mugna. Tanang kriminal nga gikan sa prisuhan, tanang adik-adik nga gikan sa rehab, inigawas nila, wala na sila gitawag og support system. Ang ilang asawa, mibiya na. Ilang pamilya, milakaw na. Ilang mga anak, di naman agad. Di pagid sila katrabaho, nga naman. Kay naay mga record, criminal record sa PNP, police, NBI, uban pa. Unsay tendency sa mga pinariso, adik-adik, inig magagawas. Mubalik na pod sa ilang karaang kinabuhi nga man. Hastang gutoma man. Di ba? Gutom man kayo, di mangawat na lang ko balik. Gutom man kayo, muligyan na lang ko shabu. Gutom man kayo, manulis na lang ko. But the Second Life Philippines nga gi-offer, this is an organization nga maoy ila ang second home. Inigawas nila. Kinsa may organize, usapod ka kriminal, usa ka adik-adik nga nasing atubangan nga nagabugang buhay na pod. Because I believe that everybody deserves a second chance. Akong gimugna ang usa ka organization nga akong gitawag og BADCA, Battle Against Drugs by Kirby Atienza, tanang mga eskwelahan, establishments ug uban pang mga churches nga naay mga batan-on, mo lecture ko o muhatag ko advices, especially sa addiction.
This is my mission and my calling. Rehas at rehab. Drugs, crime, addiction, violence. Unang pagkapriso, ikaduha, ikatulo, ikaupat. Kauban ako ang mga ISIS. Puro mga taga tong ISIS sa una. Ang ilang kaso is rebellion, bombing, mga bomba. Kauban ako sila sa selda. Ang uban nakagawas, gachat-chat ni, ingin sa curb, anak ta, suyop. Eh ko, wala na ko anak. Uban na lang kitika. Ang Second Life Philippines karon, ingon ko, kung gusto mo join sa akong organization, Second Life Philippines, usara ka book requirement. Ang samanday, mayon sila. Anak ko, the willingness to change. Pero kung gusto paghihapon ka manginom, gusto paghihapon ka masuyop, daghan pa kag reservation nga mangawat ka, mangilad ka, mangutang ka nga dili nimo bayaran, okay? Manulis ka, dili pa ka para diri. Because the only requirement for the Second Life Philippines my members is the willingness to change. Mora. Kung willing ka magbago just for today, di ka gusto mo suyop, di na ka mainom, dali, uban ta. So, karon, I am now leading an organization dedicated to helping people who struggle with addiction. I am carrying the message of hope that recovery is possible. To turn their lives around and become good, productive, and God-fearing individuals. I visited jails, rehabilitation centers to inspire, educate, and remind them that recovery is possible. The willingness to change, I believe that when a person is truly willing, God can transform anyone, no matter how broken they may be. Kaning nasa tong picture, di lang na ko itudlo, ahana, pero ako na magitabunan ang dagway, usahan na nila, lulong kayos droga, tulog ka adlaw, sigig suyop, sigig inom, way kaon-kaon, way tulog-tulog. Pag uli nila sa iyang balay, nakita niya ang iyang auntie. Igsuon siyang mama, gihigda sa sofa. Gihigda sa sofa, iyang auntie. Iyang girip, iyang gilabtan. Pag hilabot niya sa iyang auntie, igsuon siyang mama, na action mag-sokol. Kuha siya kitchen knife, gidunggab niya, ika-81 kabok. Nangutana ko, nakita mi sa rehas, selda ono, iko bay, kuya mo, di kimong kaso, no? Rape o kining murder? Giunsa man to nimo nga edad nimo 17 years old. Ingon siya, di ko katubag, pero ako lang hinumduman. Tulo ko kaadlaw, way tulog-tulog, way kaon-kaon. Napuno ang akong lawas, droga, alkohol. Nakakita na ko kung anti gihigda man. Ambin ako og si Rosana Roses. Guwapa kayang pananaw siyang auntie, pero siya kabalo ya ditong auntie, so siya mama, kauban niya sa balay. Moto yung nahitabo niya, iyang girape, iyang gipatay. Mao na ang atong former President Rodrigo Roa Duterte, Mayor Dres Davao, gusto gyud niya nga undangon ang maong droga. Nga naman, kay daghang mga batanon makita ninyo, 14, 15, 16, 17 years old, 18, tuwa karon. Instead nga mo eskwela, gatoon, andam para silang kaugmaon, tuwa sa pisuhan, tuwa sa rehab, sayang ang kinabuhi. Mao kana nga naa ko karon diri to let them na nga aware kung unsa ka dangerous kining drugs and addiction, drugs and alcohol. Adto ko sa mga prisuhan, ako silang gibisita. Mga prisuhan, bisita ko, ang ilang basketballan, bisag mahal kayo, kay palangga man ako ning mga kriminal, ang ilang basketball court, akong gi-renovate, akong gipaayo, o karon gadula-dula na sila sa maong bag-o nga rekon. Karon, ganong unsa man ning organization, ganong makaparenovate man ko, ganong motabang man ko sa mga pineriso. Because of, sa Philippine Publishing House, na aming magazine nga, War Against Drugs. Kaning War Against Drugs, mao ni ako ang hinahinay og pamaligya sa mga tawo nga nakasabot, mosuporta og naghigugmas ng mga kabatanunan og dili sila gusto og droga, krimen nga mahitabo sa pampalibot. Muna ako ang ginabaligya karon. At tag 250. Kahit lang ha.